Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik na lawa kung saan nakaupo ang isang batang lalaki na nagngangalang Alec habang may hawak na fish rod. Isang kakaibang mangkukulam na nagngangalang Elders ang lumapit at tinanong siya kung gusto niyang matutong mag-magic, at nagsimula silang magsanay ng magkasama. Para simulan ang pagsasanay ay nagbitin si Elders ng isang target sa harap ni Alec at sinabihan siyang mag-focus. Ikinwento niya ang isang malinaw at detalyadong sitwasyon para paniwalain si Alec na nasa isang panganib siya at kailangan niyang gumamit ng mahika para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa matinding konsentrasyon ay nakagawa siya ng apoy na bilog at tinuruan siya ng kanyang guro na kumalma at mapapakawalan ito. Nang makarelax si Alec ay pinakawalan niya ang bola na apoy at tinamaan ang target. Natuwa siya dahil nakabisado niya ang mahika at sinabi kay Elders na mas mahirap iyon kaysa sa mga karaniwang mahika, ngunit pinapaalala ni Elders na karaniwang inaabot ng isang buwan bago matutunan ng mga normal na tao ang isang mahika, samantalang si Alec ay natutunan iyon sa loob lamang ng isang araw. Dahil sa tagumpay ay naging sabik si Alec na matutunan pa ang iba pang mga mahika, pero pinaalalahanan siya ni Elders na magpahinga at sinabi ni Elders na tumigil na muna siya sa pagsasanay at mangisda na lang sa natitirang oras ng araw. Umupo si Alex para mangisda, ngunit medyo nadismaya dahil hindi siya nakakapag-aral ng panibagong mahika. Sinabi ni Elders na huwag siyang magmadali at darating din ang panahon na magiging isa siyang napakahusay na salamangkero dahil sa kanyang pambihirang talento. Nagulat si Alec at tinanong si Elders kung kailangan pa ba niya ang pagtuturo nito. Ngunit nanahimik lang si Elders at biglang may malaking isda na kumakawala sa kawit ni Elders kaya bigla niyang pinalitan ang usapan. Natawa si Alex sa pagiging di magaling ni Elders sa pangingisda at tinulungan niya itong mahuli ang isda. Pareho silang humila ng malakas at pareho ring bumagsak dahil sa pagod. Nang nahila nila ang pumipiglas na isda at makita ang bunga ng kanilang pagsisikap sabay na nagtawanan ang guro at ang estudyante. Kinabukasan ay binigyan ni Elders si Alec ng isang aklat para pag-aralan ang mga pormulang mahika. Nahihirapan si Alec na intindihin ito kaya nagsimula si Elders na turuan siya kung paano basahin at intindihin ang mga pattern sa mga formula. Magkasama nilang ginugol ang mga araw sa pag-aaral ng masalimuot na mga formula hanggang sa isang araw, nagsimulang umulan ng nyebe. Pinutol ni Alec ang pagtuturo ni Elders at tinamaan siya ng nyebeng kristal at nagtawanan sila at naglaro ng snow fight. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan dahil nagpasya si Elders na umalis at magtungo sa kabisera pagsapit ng tag-init. Nalungkot si Alec dahil hindi na niya muling makikita ang kanyang guro at binalaan siya ni Elders na huwag kailanman maging isang court magician. Nalito si Alec at nagtanong kung bakit tinuruan pa siya ng mahika, kaya ibinunyag ni Elders na ginagawa lang niya iyon bilang pagtanaw ng utang na loob sa yumaong ina ni Alec. Pagkatapos ng kanyang huling mga salita ay tumalikod si Elders at iniwan si Alec at pagkaraan ng maraming taon, nag-aaral na si Alec sa Royal Magic Academy at habang tinitingnan niya ang talaan ng mga estudyante, nalaman niyang nagtapos si Elders bilang isa sa pinakamagagaling at naging isang court magician. Ngunit kalaunan ay pinaalis siya at ipinatapon mula sa korte at dahil dito ay nagalit si Alec sa kaharian. Upang masuklian ang kabutihan ni Elders ay nagpasya siyang baguhin ang korte sa pamamagitan ng pagiging isang court magician mismo. Makalipas ang ilang panahon ay nagtatrabaho na si Alec bilang isang court magician sa pangkat ng Crown Prince Regulus. Pagkatapos ng isang matinding labanan ay tumalikod ang prinsipe at tinanggal si Alec sa trabaho. Nabigla si Alec at nagtanong kung bakit siya pinalayas at sinabi ni Regulus na sabihin niya kung ano ang tungkulin niya. Sinabi ni Alec na ang trabaho niya ay tulungan ang prinsipe gamit ang mahika, kaya pinapaalala ni Regulus na nabigo siya sa gawaing iyon sa huling laban nila. Ipinaliwanag ni Regulus na siya mismo ang lumalaban sa unahan bilang isang swordsman, habang ang kanilang mage na si Lenny ay nagbitaw ng makapangyarihang mga atake na mahika, at si Ix naman ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga kalaban. Subalit sa palagay niya ang mga support at enhancement spells ni Alec ay walang silbi para sa kanilang grupo. Sinubukan ni Alec na ipaliwanag kung bakit siya gumagamit lamang ng mga support spells, ngunit pinutol siya ni Regulus at tinawag siyang mahina. Sumasabat din si Lenny at tinukso si Alec dahil palagi raw itong nagiging pasibo at iniiwasan ang mapanganib na sitwasyon. Ibinunyag niya na matagal na niyang kinamumuhian ang duwag na ugali ni Alec at tinanggap lang niya ito dahil tinanggap siya ni Regulus sa grupo. Dahil sa hayagang pagtanggi ni Regulus ay sumabay na rin sina Lenny at Ix sa pagtataboy kay Alec.
Dagdag ni Regulus na nakita niya noon ang potensyal ni Alec dahil nagtapos ito bilang isang nangungunang court magician, pero ngayon iniisip niyang binili lang nito ang ranggo at muling sinubukan ni Alec na ipagtanggol ang sarili, kaso napansin ni Regulus ang isang punyal sa kanyang sinturon at agad itong inagaw. Sinermonan niya si Alec dahil nagdadala ito ng sandata at sinabi niyang hindi niya pinapayagan ang mga karaniwang tao na magkaroon nito. Ipinaliwanag ni Alec na naghahanda lang siya para sa mga posibleng panganib, ngunit galit na hinawakan ni Regulus ang kanyang kwelyo. Iniisip niyang ang mga karaniwang tao ay puro mangmang na hindi marunong sumunod sa mga simpleng utos, kaya natahimik si Alec at hinihila ni Regulus ang balabal ng salamangkero mula kay Alec at sinabing hindi siya karapat-dapat sa posisyon bilang court magician. Dahil sa matinding salita ng prinsipe ay napatigil si Alec sa katahimikan at nakaramdam ng matinding takot. Iniwan siya ng kanyang grupo at nagpatuloy sila sa loob ng dungeon habang naiwan siyang mag-isa at pagkatapos noon, umuwi si Alec para pag-aralan ang tungkol sa dungeon. Alam niyang kulang sa lakas ng mahika ang prinsipe para harapin ang mas malalakas na halimaw kapag umabot sila sa level 30, kaya naghanda si Alec ng mga dagdag na pag-iingat para protektahan ito at pumunta siya sa kabisera at sinubukan na pumasok sa palasyo, ngunit hinarang siya ng mga bantay at pinapaalala na tinanggal na siya bilang court magician. Ipinapaalala rin ng mga bantay na bawal makapasok ang mga karaniwang tao at biglang lumabas si Lenny at muli siyang pinagtawanan. Binanggit niya ang mga tsismis tungkol kay Alec na sinasabing umabot sa level 67, at ininsulto siyang puro imbento lang iyon para magmukhang makapangyarihan. Habang papasok na muli si Lenny ay sinubukan siyang sundan ni Alec kaso hinaharangan siya ng mga bantay, kaya inilabas ni Alec ang isang pergamino at nakiusap kay Lenny na ibigay iyon sa prinsipe at hinarap siya ni Lenny at kinuha ang pergamino, kaya inisip ni Alec na kahit papaano ay gagawin niya ang maliit na pabor na iyon. Ngunit malamig na ngumisi si Lenny at pinunit ang pergamino sa harap niya, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad at iniutos sa mga bantay na palayasin si Alec at pagkaraan nito, bumalik si Alec sa bayan na malungkot dahil hindi niya nagawang baguhin ang korte kahit 4 na taon na siyang nagsusumikap. Habang nag-iisip siya ay napansin siya ng dating pinuno ng kanyang grupo na si Yora at lumingon si Alec at bigla siyang nilapitan ni Yora at niyakap. Umupo silang dalawa at ikinwento ni Alec kay Yora ang lahat ng nangyari at nauunawaan ni Yora kung bakit malungkot si Alec at nagalit siya sa kawalang katarungan ng korte ng kaharian ng Galana. Inireklamo niya ang labis na pagkahumaling ng mga ito sa paghihiwalay ng mga karaniwang tao at mga maharlika. Nag-alala si Alec na baka may makakarinig sa kanila pero sinabi ni Yora na sila lang ang naroon bago niya maalala ang mga paghihirap ni Alec. Binanggit ni Alec na ayos lang siya at natuwa si Yora dahil natanggal si Alec sa grupo ng prinsipe. Nalito naman si Alec sa sinabi ni Yora kaya't pinapaalala ni Yora kay Alec na nangako siya ilang taon na ang nakalipas na kukunin siyang muli sa kanyang grupo. Dagdag pa ni Yora na pumunta siya sa kabisera para lang kunin si Alec pabalik. Tumayo si Yora at tinanong si Alec kung gusto niyang sumali muli sa kanyang grupo at habang nagugulat si Alec, muli siyang tinanong ni Yora at iginiit na kailangan niya ang lakas ni Alec at nalula siya sa emosyon at pinapaalala niya kay Yora na pinatalsik siya ng korte dahil sa pagiging walang silbi. Ngunit natawa lang si Yora at sinabi na hindi iyon mahalaga at ipinaalam niya kay Alec na hinihintay na siya ng buong grupo nila na bumalik. Naalala ni Yora ang malaking potensyal ni Alec at sinabi na maaari pa rin siyang maging court magician muli kung ayaw niyang sumama sa grupo niya. Napapaluha si Alec at tumayo para sumama kay Yora. Ngumiti si Yora at binati siya para sa mga susunod nilang pakikipagsapalaran at malugod na tinatanggap si Alec pabalik sa kanilang A-rank party na tinatawag na lasting period. Habang hawak ni Yora ang kanyang mga kamay ay labis na natuwa si Alec na makabalik sa kanyang mga dating kaibigan. Pagkatapos noon ay nagsimula silang umuwi ng magkasama at habang natutulog sa karwahe, naalala ni Alec ang babala noon ni Elders na huwag kailanman maging court magician. Nang magising siya mula sa panaginip ay binanggit ni Yora na may kaunti pang layo bago sila makarating sa kanilang bayan. Tumatango si Alec pero hindi na muling nakatulog kaya't nag-alala si Yora. Ipinaliwanag ni Alec na nangyari ang sitwasyon niya eksakto gaya ng babala sa kanya ni Elders bago siya muling nag-isip ng tahimik. Samantala sa kabisera ay nalaman ni Prinsipe Regulus na umalis na si Alec sa kanilang kaharian matapos ipaalam ni Lenny na naging isang adventurer na ito. Tinuligsa ni Regulus si Alec dahil dati raw nitong ipinagmamalaki na siya ang pinakamatalinong mag-aaral sa Magic Academy, ngunit sa tingin niya isa lang itong duwag na tumakas.
Nag-alok si Lenny ng inumin para ipagdiwang ang kanilang bagong miyembro sa grupo at sa tingin niya, napakagandang dagdag ng bagong kasapi dahil isa itong napakatalino at nagmula sa pamilyang maharlika ng Duque Fornies. Tinanggap ni Regulus ang inumin at uminom habang tinitigan siya ni Lenny na parang siguradong masusupol nila ang buong dungeon gamit ang kanilang lakas. Tumawa ng may kayabangan ang lasing na prinsipe at samantala ay nakarating na sina Alec at Yore sa kanilang bayan na tinatawag na Fizzle. Naging masaya si Alec na napapalibutan ng maraming adventurer, at sinabi ni Yore na mag-e-explore sila ng isang dungeon sa kanlurang bahagi ng lungsod. Bago sila umalis ay naalala ni Yore na kailangan munang marehistro si Alec sa Adventurers Guild. Pagkapasok nila sa guild ay ipinaliwanag ng receptionist na kailangan ng espesyal na lisensya para makapasok sa mga dungeon na lampas sa level 30. Ipinaliwanag din niyang tanging mga adventurer na nakarehistro na ng 2 taon ang maaaring makakuha ng license na iyon. Naiinis si Yore at tinanong kung bakit hindi kinuha ng kasama nila na si Crow ang lisensya para sa kanila. Ipinaliwanag ng receptionist na tinatakot ni Crow ang guild at pinilit silang ibigay ang pass, dahilan para tuluyang mapapahiya si Yore. Pagkatapos ay umupo si Yore kasama si Alec para kumain at naiinis siya dahil pumapalpak si Kasia sa kanyang trabaho. Kumakagat siya sa kanyang sandwich habang nagrereklamo na hindi sila pwedeng maghintay pa ng 2 taon para makapasok sa 52nd floor ng dungeon. Ngunit gumagaan ang pakiramdam niya matapos kumain at nagpasya na muna silang mag-explore sa mas madaling lugar pansamantala. Nagulat si Alec ngunit ipinaliwanag ni Yore na magiging magandang paghahanda iyon para sa mga seryoso nilang pakikipagsapalaran. Natuwa muli si Yore at tumayo habang sinasabi kay Alec na mag-enjoy muna sila sa lungsod ng mga dungeon. Pagkatapos nilang kumain ay tumungo sila sa isang dungeon kung saan biglang pinalibutan sila ng napakaraming halimaw na insekto. Nagcast si Yore ng mahika na shield kay Alec na agad sumugod pahakbang at pinutol ang mga insekto. Natuwa si Yore sa kanilang magandang pagtutulungan ngunit napansin niyang kakaibang hirap linisin ang dungeon na ito kahit panimula lang. Habang dumarami ang mga insekto ay napansin ni Alec na marahil ay may aksidenteng nangyari sa mas malalalim na bahagi ng dungeon. Nagcast ng shield para sa sarili si Yore at naglakad pahakbang ngunit sinabi ni Alec na hindi ligtas iyon. Confident si Yore at nagpatuloy at iginiit na nawala na raw ang dating tapang ni Alec. Pinapaalala niya na noon ay hindi kailanman umatras si Alec sa kahit anong halimaw at sinabi niyang pagkatiwalaan siya nito. Habang pinapanood ni Alec ang mga halimaw na nagsisiksik at bumabagsak sa shield ni Yore, nakaramdam siya ng pag-alinlangan subalit naalala niyang hindi na siya isang court magician na kailangang tumulong sa isang prinsipe na spoiled, malaya na siyang suportahan ang kaibigan niya. Dahil dito ay nag-focus si Alec at pinakawalan ang kanyang mahika at napansin ni Yore ang matindi niyang konsentrasyon, at biglang nagpalabas si Alec ng isang malakas na apoy na sinunog hanggang maging abo ang lahat ng insekto at natuwa si Yore na bumalik ang dating tapang ng kanyang kaibigan, ngunit agad na tumalon si Alec para tapusin pa ang mga natitirang insekto sa likuran niya. Nang biglang sumugod ang isang buong kawan ng mga insekto para palibutan sila, nagcast si Yore ng napakalaking shield habang nag-iipon ng enerhiya si Alec para sa isang malakas na mahika na habang walang nagawa ang mga insekto sa paligid, bumuo si Alec ng isang napakalaking magic circle at nagbitaw ng isang napakalakas na kidlat na naglipol sa lahat ng ito. Nakahinga ng maluwag si Alec matapos ang laban at napabuntong hininga at binati naman siya ni Yore sa kanilang pagkapanalo. Biglang lumabas mula sa lupa ang isang dambuhalang halimaw na bulate at dinakma si Yore at walang oras para magpahinga, agad na naisip ni Alec na ito ang dahilan kung bakit takot at nagkakagulo ang mga insekto. Habang nakabitin si Yore sa mga pangil ng halimaw ay pinapaalala ni Alec sa kanya na siya ang may pinakamalakas na support magic sa buong akademya. Ngumiti si Yore at naalala niyang si Alec naman ang may pinakamakapangyarihang mga atake na mahika na tutulong sa kanila. Sa tulong ng suporta ni Yore ay tumawag si Alec ng isang naglalagablab na dragon na paikot-ikot sa ibabaw ng kanyang wand, binigkas niya ang mahika na tinatawag na Blazing Tornado at pinakawalan ito patungo sa halimaw. Agad na nilamon ng naglalagablab na dragon ang dambuhalang bulate at sinunog hanggang maging abo ang buong katawan nito, kaya ligtas na nakaligtas si Yore sa loob ng kanyang shield na mahika. Pagkatapos niyang makababa ay agad tumakbo si Yore papunta kay Alec at pinuri nito ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Yore na siya ang pinakamalakas na salamangkero sa buong mundo at nahihiya na tinanggap ni Alec ang papuri.
Napangiti si Yore dahil para siyang bumalik sa dating panahon habang naaalala ang isa sa kanilang mga nakaraang laban bilang grupo. Makalipas ang ilang panahon ay nakikipaglaban ang grupo ni Yore laban sa isang Hydra. Sinubukan ng kabalyero na atakihin ito kaso tumalbog lang ang kanyang sibat sa matigas na balat ng halimaw habang sinusubukan niyang makatakas. Pinuntirya ng kanilang mamamana ang Hydra para makagulo dito, ngunit nagalit ang halimaw dahil naistorbo ito. Habang nagtatalo sila at biglang nagbuga ng napakalaking bola na apoy ang Hydra papunta sa kanila, hinaharangan ito ni Yore gamit ang isang pader ng yelo pero agad na umatake ang isa pang ulo ng halimaw gamit ang mahika na kidlat, pinigilan niya ito gamit ang shield na gawa sa lupa pero labis siyang napagod sa patuloy na pagharang sa iba't ibang elemento. Habang tila wala na silang pag-asa ay narinig nila ang boses ni Alec mula sa likuran at nakahinga ng maluwag ang buong grupo nang makita siyang dumarating. Pinagsama ni Alec ang 5 elemento sa isang napakalakas na mahika na yumanig sa lupa at bumabasag sa matatag na Hydra. Masaya ang lahat dahil bumalik na ang kanilang kaibigang si Alec. Agad na lumapit at binati ng grupo si Alec at pagkatapos nilang magtagumpay at makapaglatag ng bagong record sa pag-clear ng level 68, sobrang nasabik silang magpatuloy sa mas malalalim na bahagi ng dungeon at gumawa ng kasaysayan bilang lasting period.